At ang aking pong teksto ay hango sa aklat ng Daniel chapter 3 at inanyayahan ko po lahat na tumayo at tayo po'y magbabasa ng ating haliging salita ngayon. At hayaan niyo pong pangunahan ko ang pagbabasa nito in Daniel chapter 3 verses 13 to 18. Hayaan niyo pong basahin ko to sa English Standard Version. This is the word of God. Then Nebuchadnezzar, in furious rage, commanded that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought. So they brought these men before the king. Nebuchadnezzar answered and said to them, "Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Now, if you are ready, when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, to fall down and worship the image that I have made. Well and good. But if you do not worship, you shall immediately be cast into a burning, fiery furnace. And who is the God who will deliver you out of my hands?" Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, "O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up." Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po'y makakaupo. Bago po ako magpatuloy, hayaan niyo pong pangunahan ko kayo sa isang maikling panalangin. Tayo po humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Aming Ama, salamat sa oras na ito na makapakinig kami ng iyong salita. Hayaan niyo, Panginoon, na ang kaliwanagan ng pag-iisip na nagmumula sa iyong banal na Espiritu ang malayang kumilos sa amin upang sa bawat salitang madidinig namin, sa bawat salitang mayahayag sa pulpitong ito, pagsilbi itong pagliliwanag, pagsilbi itong pagpapabanal, pagpapatatag at pagpapalakas at pagtutuwid sa aming mga puso't isipan. Salamat o Diyos, pangalan mo lamang ang may taas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Katatapos lang po ng debate ni former President Donald Trump at ni Vice President Kamala Harris nitong mga nakaraang araw at sa mga sumusunod po o sumusubaybay sa politics sa Amerika, napakahalaga ng debating ito dahil dito makakapag-isip ang mga Amerikano kung ano bang basehan ng kanilang pagboto. Ganon din naman sa atin nung mga nakaraang debate, nakikita natin na ito ay isang plataforma kung saan maibubulalas ng mga kandidato kung anong kanilang plataforma at kung anong kanilang mga tinatayuan sa political arena. Ang nakakatuwa lang, hindi nakakatuwa dahil masaya tayo, pero nakakatuwang isipin na imbis na plataforma ang maihayag kung minsan ang nangyayari batuhan ng putik. Batuhan ito ng putik at siraan o ang pinaka-worst pa nga yung tinatawag na self-promotion. Pero ganun talaga ang politika. Kailangan mong ibenta ang sarili mo dahil ikaw ang produkto. Kailangan mong patunayan na mas magaling ka, mas mahalaga ka, mas magandang serbisyong pwede mong ibigay, mas malinis ka, at mas matalino ka kaysa sa iyong kalaban. At yun nga ang nasaksihan sa mga nakanood noon, ay nagbabatuhan sila ng putik at kung ano-anong mga paraan para maipromote nila ang kanilang mga sarili. At yan ay hindi nangyayari lamang sa larangan ng politika. Yan ay karaniwang temptation sa lahat ng tao. Nandyan yung temptation na may angat natin ang ating mga sarili, ma-promote natin ang ating mga sarili dahil sa ating tinatawag na pagmamalaki o the sin of pride. At dahil sa sin of pride, magiging malaking temptation na maging ang ating mga personalidad, tayo mismo ang maging tagapagligtas ng ating mga sarili. Sa paanong paraan po? Iisip natin kung minsan, kung mapapatunayan lang natin na tayo ay immaculate, walang bahid dungis, hindi tayo mapapahamak. Tayo ay ligtas.
isa yang kaparaanan ng pagiging tagapagligtas ng ating mga sarili. At sa ating binasa na teksto ngayong hapong ito, makita natin na isang pagkakataon na kung saan merong kinakailangang kaligtasan na tanggapin ang tatlong binata na ating binasa sa ating teksto sa aklat ng Daniel. At nakikita natin dito na may kinakaharap na napakabigat na problema ang mga tatlong binatang ito. Bilang background po, no, sila ay nanggagaling sa isang malagim na experience itong mga binatang ito, mga Israelita na kung saan sila ay kinuha sa kanilang bayan. They were exiled in another country, a pagan country, na kung saan hindi nila alam kung ano ang kanilang sasapitin in the future. Hindi nila makita kung ano ang may maganda bang hinaharap. Sila ay nagkaroon ng unsecured position sa kanilang mga buhay as young as they are. And sa pagkakaalam natin, the Babylonian Empire is very short-lived. Marami pang mas mahabang kaharian na tumagal at naghari sa history, pero nakita natin na it was fast and furious. Mabilis bumagsak, pero grabe yung epekto nito na hanggang sa ngayon pinag-uusapan natin ang imperyo ng Babylonia, at karaniwang nababanggit ito sa kaisipan na kapag Babylonia pinag-usapan, it's the seat of evil, it's the seat of injustice or tyranny. Nandiyan yung mga image na nakikita natin. At isa nga po sa istorya na ating binasa na nagpapakita kung papaano ang pamamalakad ng hari sa Babylonia. Gaya po ng teksto na binasa natin, it's a pagan country, at hindi lamang siya pagano in a sense na sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, may ibang kultura, but they are actively persecuting yung hindi kagaya nila ng pananampalataya. So, as the story went, merong binigay si King Nebuchadnezzar na command para sa buong bayan na dapat ang bawat isa ay sasamba sa isang imahe na kanyang ipinatayo. At ang imaheng ito ay ang magsisilbing kasama sa mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba. At kung nandoon tayo sa panahon na iyon, kung ikaw ay sumasamba sa tunay na Diyos, napakalaking problema na ikaw ay utusan na sumamba sa ibang Diyos. Ngunit, mas pinabigat ito dahil ang pagsamba sa ibang Diyos ay may kaakibat na kaparusahan kung hindi mo gagawin. Ibang usapan yung, sige, sumamba kayo dito sa imahe na ito, at okay lang kung ayaw nyo, take it or leave it. Pero kung ang pagsamba ay may kaakibat na kaparusahan kung hindi ikaw tatalima, ang bigat nun. Lalo na kung ang kapalit ay buhay mo. Sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego, naranasan nila ang pag-uusig na ganito, na sila ay kinikilala ng mga mananampalataya sa tunay na Diyos, galing sila sa ibang bayan, wala naman silang masamang ginawa in a sense na hindi sila mga dating kriminal, hindi sila mga masasamang tao, ngunit sila pa nga ay nasa ilalim ng pangunguna ng hari mismo sa kanyang palasyo. Sila ay kinakitaan ng kagandang asal, magandang bagay, at kinainggitan nga, kaya ginawa ang ganitong klaseng kautusan. At dahil po dyan, makikita natin dito na hindi bago yung ganitong klaseng temptasyon. Hindi bago yung ganitong klaseng temptation sa isang mananampalataya. Lahat ng sumasamba sa tunay na Diyos, naniniwala ako na may kaparehas na hinaharap araw-araw ng ating buhay. There is always this temptation to deny God and promote ourselves. And sa panahong ito, napakaganda na makita natin mismo sa salita ng Diyos kung ano ba ang kagandahan ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kagandahan sa
pagtalikod natin sa ating mga sarili at hayaan natin na ang Diyos ang may taas sa ating mga buhay. Kaya po ngayong hapong ito, hayaan niyong maihayag ko ang pinakabuod ng aking mensahe. Without the gospel truth, self-denial will be just an ugly amplification of our self-promotion. Ulitin ko po. Without the gospel truth, self-denial will just be an ugly amplification of our self-promotion. Kung wala ang katotohanan ng Ebanghelyo, ang self-denial natin o yung ating pagtanggi sa ating mga sarili ay isang pangit lamang na pagpapalakas pa ng ingay ng pagtataas natin sa ating mga sarili. So, nandun yung image ng false humility na kung saan it is anti-gospel. Kaya po, ngayong hapong ito, hayaan niyo po na ibigay ko sa inyo ang unang paalaala. Sa ating pong binasa, nais ko lang pong dagdagan ito ng teksto in the New Testament in Mark chapter 8 verses 34 to 37. And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever saves his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what can a man give in return for his soul?" Napakaganda ng tekstong ito na binasa natin in the book of Mark dahil nakikita natin yung koneksyon sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego in self-denial and also ano yung resulta nito. Kaya po ngayong hapon, atin pong tandaan that it's God's Word, ang salita ng Diyos, ang pinakadahilan bakit ang kanyang mga tao ay dapat sumunod at wala ng iba. God's word is the very reason why His people must obey and nothing else. Ang salita ng Diyos ang kadahilanan. Kung hindi nagsalita ang Diyos, wala naman tayong dapat sundin. Kung wala siyang inutos, anong susundin natin? Sa madaling salita, our obedience is informed. Meron siyang sinabi, kaya meron tayong ginagawa. Hindi tayo Panginoon ng ating mga sarili na pwede lang natin gawin kung anong maisipan natin. Hindi tayo kagaya ng mga walang muwang na mga hayop na ano lang maisipan nila, gagawin nila. Kahit nga yung mga hayop, may kadahilanan ng pag-create sa kanila ng Panginoon. Meron silang purpose. Tayo pa kaya ng mga tao who are created in God's image, nagwika ang Diyos at yun ang dapat sundin. In chapter 2, nais ko lang balikan. In chapter 2 of Daniel, tignan lang natin ang pinaka-background na si Shadrach, Meshach, and Abednego, even Daniel, ay alam nila ang salita ng Diyos. In Daniel chapter 2, verse 17 to 19, then Daniel went to his house and made the matter known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions, and told them to seek mercy from the God of heaven concerning this mystery, so that Daniel and his companions might not be destroyed with the rest of the wise men of Babylon. Then the mystery was revealed to Daniel in a vision of that night. Then Daniel blessed the God of heaven. Jump tayo sa verse 44 to 45. And in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, nor shall the kingdom be left to another people. It shall break in pieces, and all these kingdoms, and bring them to an end, and it shall stand forever. Just as you saw that a stone was cut off from a mountain by no human hand, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, and silver, and the gold, a great God has made known to the king what shall be after this. The dream is certain and its interpretation sure. Daniel and
his companions knew and believed God's word. Alam nila ang salita ng Diyos at nanampalataya sila dito. Chapter 2 pa lang, itinatag na, ipinakita na meron ng magandang balita. There is this hope for the believers, for the Israelites, na merong katapusang maganda. Nawawasakin ng Diyos kung sino man ang tumayo at itatag ang kanyang sarili para kuhain ang posisyon ng Diyos. Isa pa sa napakagandang bagay, hindi lamang alam nila, hindi lamang sila nananampalataya, ngunit dahil alam nila at sila'y nananampalataya sa salita ng Diyos, they feared God more than what man can do to them. So dahil alam nilang salita ng Diyos, naintindihan nila ito, takot sila sa Diyos. Ang magiging problema natin mga kapatid, mga minamahal, kapag tayo ay bumabagsak sa kasalanan, mapapansin natin nawawala yung takot sa Diyos. Bakit? Kasi nalilihis din tayo sa salita ng Diyos. Kung paano ang mga Israelita, nung sila'y nasa ilang, nagrereklamo sila, nagmurmuring sila against Moses. Bakit? Tinignan nila na ang salita ng Diyos is very remote sa kanila. Inisip nila, ito ay may dinadaanan pa. At totoo naman, dumadaan pa ito kay Moises bago makarating sa kanila. Pero tandaan natin, ang salita ng Diyos ay hinayag, narinig, at tinanggap. At kung ito ay hindi natin tratratuhin na nanggaling sa Diyos, wala tayong katatakutan. Pero ngayong hapong ito, pinaalala sa atin ng salita ng Diyos na siya ay nagsalita. Siya ay nagwika. Kaya gayon na lamang katatayuan ni Shadrach, Meshach, and Abednego in chapter 3 na sila ay naging matatag sa isang matinding paghuusig. Takot sila sa Diyos, hindi dahil nakakatakot lamang ang Diyos, kung takutan lang, nakakatakot din naman si Nebuchadnezzar. But then, again, gaya ng binanggit ko nina, ang ating pananampalataya ay may basihan. At ang basihan nito ay ang winikang salita ng Diyos. Unang nagsalita ang Diyos, siya ang unang naghayag, and God said, "Let there be light," and there was light. Unang naghayag ang Diyos, at kung sino pa maghahayag ng kahit anumang utos, kung hindi nilang ito nagmumula, hindi naman lang ito namumutawi sa bibig ng Diyos, ito'y walang kapangyarihan. Kaya napakaganda na ang takot natin sa Diyos ay nakabase sa Kanya kung sino siya. For who He is, kung paano niya ni-reveal sa Kanyang salita kung sino siya. Hindi natakot ang tatlong binatang ito. Hindi sila natakot para sa kanilang mga buhay. Ngunit mas nakakatakot na sila ay tumalikod sa Diyos at magdusa sa mas matinding kaparusahan. Kaya bilang punto po ngayong hapong ito, if the Word of God is the very reason bakit tayo nag-o-obey, dahil may inutos, sumusunod tayo, kung meron mang motibasyon na idadagdag, hindi ito dahil sa, kasi masunurin ako eh. Minsan may naisip tayo, itong kapatid ko na to, talagang godly siya kasi masunurin talaga siya eh. Yun na yun eh. Oh. If we remember, tayong lahat ay tumalikod sa Diyos. Lahat tayo ay lumihis. Lahat tayo tumalikod, ngunit salamat na lang dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ka ngayon sumusunod sa Diyos, kaya ka nagpapatuloy tumalima sa salita ng Diyos, because the motivation of a believer to obey God is God's sovereign grace. Hindi lamang nakatutok sa takot sa Diyos, hindi lamang dahil sa salita ng Diyos, pero binuo ito dahil sa kanyang mayamang biyaya. In His sovereignty, in His sovereign grace, nireveal niya ito sa pamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya in the Old Testament, in Daniel chapter 3 verse 18, na wika nila ito, "But if not, be it known to you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up." Bakit?
Because they know, alam nitong mga taong ito, not after the fact, but before the fact, bago pa sila iligtas ng Diyos physically, sila ay may pananampalataya na sa Diyos na pinanghahawakan. Hindi pa man sila dumadaan sa apoy, hindi pa man sila nililigtas ng Diyos sa apoy, naniniwala na sila. Naniniwala sila saan? That God is sovereign. That God's grace is sovereign. Nandiyan ang biyaya ng Diyos. Kaya nandun yung point na sinabi nila na kahit hindi man kami iligtas ng Diyos, pagpapakita ito na sila nananampalataya sa soberanyang biyaya ng Diyos. Yung nandun sa point na kahit hindi man. Mga kapatid, kapag nawiwika natin yung salitang kahit hindi man, we are not operating in our own selfish and in our own fleshly desire. We're operating in faith na kung hindi man kami iligtas ng Diyos sa apoy na ito, it takes faith in the sovereignty of God. Nananalangin ka ba na ikay pagalingin sa sakit karamdaman? Ngunit nasasabi mo pa rin na kahit hindi man ako pagalingin ng Diyos, saan nagmumula yun, kapatid? It's because God is sovereign and you believe it. Nananampalataya ka doon, kaya mo nawiwika yun. Meron ka bang pangangailangan? Bakit mo sinasabi na kahit hindi ko matanggap yung katugunan ito? Bakit may ganun? Na kahit hindi. Because of God's sovereign grace. Kaya bilang unang hamon, mga kapatid, sa pagkakataong iyon ni Shadrach, Meshach, and Abednego, sa kanilang pagpaparaya sa kanilang mga sarili, literally sa kanilang mga katawan, ay pagpapakita ito ng pananampalataya sa sovereign grace ng Panginoon. Kaya bilang hamon, pinapaalala sa atin sa sitwasyong iyon that our desire to save ourselves is what kills us. Yung desire natin na iligtas ang ating mga sarili, yun pa nga ang pumapatay sa atin. Yun pa ang nagpapahamak sa atin. Now, hindi naman masama na magkaroon ng self-preservation. That's human nature. Nandun yung ayaw mo, siguro kung nasusunog yung building, parang may mali naman sa'yo na tumambay ka lang, ay nasusunog yung bahay ko. Sige, chill lang ako dito. Hindi. Talagang namang aalis ka. Talagang ililigtas mo yung sarili. Pero iba, usapan yung saving ourselves in some sense na ikaw mismo ang nagliligtas sa sarili mo na nagbubunga ito ng self-promotion. You're promoting yourself as the savior of yourself. And it results to not seeking the will of God by seeking temporal things. Seeking temporal escapes. Panandali ang takas. It's a temptation na laging ino-over sa atin ng mundo. Kung paano si Kristo Jesus mismo, nung siya'y nasa ilang, he was tempted by the devil. And the temptation was bread. Bakit? He was fasting. Matagal siyang nagugutom. Kaya ano i-offer sa kanya? Pagkain, tinapay. Alam niyang may paparating na kamatayan. Ano offer sa kanya? Yung mabilisang kamatayan. Tumalong ka na dyan. Nandoon yung temptation at para sa mananampalataya, it's also a question for us. Kagaya sa mga disipulo ni Kristo, gagaya ba tayo sa pagbagsak ng iilan na dinedeny ang Panginoon? Dahil naisip nila, kaya nilang iligtas ang kanilang sarilang paraan. In Mark chapter 8 verse 33, but turning and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man." The problem with saving ourselves or trying to promote ourselves is we're operating on our fleshly eyes. Kung ano yung nakita lang natin sa ating mga sariling mga matang makalaman.
the lusts of the eyes. Ano yung makukuha natin? What's in it for me? Anong pakinabang ko sa bagay na ito? There's this case in the life of William Tyndale. He said, I defy the Pope and all his laws. If God spare my life, ere many years, I will cause the boy that driveth the plow to know more of the scriptures than thou dost. Si William Tyndale ay sinakal, namatay sa garote bago siya sinunog. He was martyred because of his efforts to translate the Bible into English language, to make it more convenient and acceptable sa layman. He risked his life. Tinalikuran niya ang kanyang sarili para ma-promote ay ang ebanghelyo. Kaya bilang paalaala, kalawang paalala sa ating ngayong hapong ito, sa binasa natin kanina mga talata, pinakikita nun that man can have infinite excuses to disobey God and only one reason to obey Him. Maraming dahilan na binibigay ang mundo para talikuran natin ang Diyos, para unahin natin ang ating mga sarili. Ngunit isa lamang ang dahilan para tayo magpatuloy in promoting not ourselves but God. And that reason is faith. Ang pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Kagaya ni Shadrach and Meshach and Abednego, gaya ng binanggit ko kanina, they believed before the fact. Bago pa sila niligtas sa apoy, nananampalataya na sila. Buo na ang kanilang panindigan, ang pananampalataya nila sa Diyos nang sila man ay hindi iligtas sa apoy. Hindi pa rin sila sasamba sa Diyos ang gawa ng kamay ng tao. So obedience to God doesn't always mean comfort. Hindi ito magbibigay lagi ng magandang buhay sa atin. Naaalala ko sa mga preachers na nagpunta dati sa aming church nung ako'y bata pa, nakakarinig ako ng mga testimony ng malalaking pastor. Mga mega church pastors, pag na-invite ng aking tatay, dahil yung tatay ko ay pastor din, pag anniversary, magsasalita yan. Nung ako'y sumunod sa Panginoon, ibinenta ko lahat. Ang yaman ko dati, meron akong mansyon, meron akong kotse, meron akong ganito, meron akong ganyan. Pero nung tinalikuran ko ang mundo, ngayon, mas malaki pa yung bahay ko. Mas maganda pa ang kotse ko kaysa dati. Hindi na ako nawawala ng pera sa bangko. Upon hearing that, sabi ko, aba, ang sarap pala magpastor. I've heard countless testimonies na sinasabi nila, nung dininay ko ang aking sarili, tinalikuran ko yung aking US citizenship. Dati akong US citizen. Ngayon, nagpapastor na ako sa Pilipinas. Pero ngayon, mega church na ang aming church. Sabi ko, ganun pala sumunod sa Diyos. I was so naive to think na kapag pala sumunod ka sa Diyos, nandun yung blessing. Maging komportable yung buhay mo. Kasi nakita ko si pastor eh. Pero hindi yun ang sinasabi ng Ebanghelyo. Obedience to God doesn't always mean comfort, but God has graced a lot of us with comfortable life. Pero hindi ganun lagi ang kaso. The temptation is to think na kung tayo susunod sa Diyos, makukuha ang gusto natin. That's the same temptation that Satan offered Christ. Nakikita mo lahat ng mga ito? Yumuko ka lang sa akin at makakamtan mo ang buong mundo. And that's the temptation na ating kinakaharap din, mga kapatid. But truth be told, our obedience to God doesn't always mean comfort, but eternal glory. Hindi comfort sa lupang ito, though may comforts din tayong tinatanggap, but it pales in comparison sa in-offer ng Diyos sa eternal na kaluwalhatian na ibibigay niya sa muling pagkabuhay. Kaya hindi dapat tayo managhili. Hindi tayo dapat managhili sa mga bagay na panandalian lamang. Sa mundong ito,
It will certainly get us into trouble when we obey God. Why? Because the world is hostile against God. Nagre-rebelde sa Diyos ang mga tao. At kasama yan sa promise ng Diyos. In this world, you will have trouble. But take heart, Christ has overcome the world. And always take it. It's always an opportunity to behold the glory of God. It may not give us, obeying God may not give us comfortable lives, but it will make sure bring glory to God. Kung magbibigay ng glory sa Diyos na maging komportable ang buhay mo sa lupang ito, then so be it, and glory to God. But if it will give God glory, if you will burn on a stake and die, then so be it. Kagaya sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego, nakita nila yung gloria ng Diyos. Hindi doon sa pagpatay ng apoy. Hindi doon sa pagpapatigil ng execution nila. Nakita nila ito sa pamagitan ng pagsama ng Panginoong Diyos sa kanila habang sila'y nandoon sa apoy. Bilang hamon, shying away from self-denial is actually a sin. Yung pagtanggi natin sa ating mga sarili ay nagkakasala tayo. Dahil automatic, anong kapalit? The temptation was this: bow down and save your life. What's the flip side? Die on the fiery furnace. Walang neutral ground, mga kapatid. There is no second platform or third platform pagdating sa promotion ng Panginoon, ng gloria ng Panginoon. Hindi to kagaya ng Olympics na merong first place and second place. No, wala. Iisa lamang ang pedestal, isa lamang ang trono ng Diyos. At siya lamang ang nakaupo dapat doon. Siya lamang ang nasa tuktok ng lahat ng mga bagay. Kaya makita natin, mga kapatid, sa pagtalikod ni Pedro kay Kristo Jesus, makita natin yung pait na dulot nito. In Matthew chapter 26, verse 69 to 70, now Peter was sitting outside in the courtyard, and a servant girl came up to him and said, "You also are with Jesus the Galilean." But he denied it before them all, saying, "I do not know what you mean." As the story goes, nasabi ko to lagi, si Judas ay naghudas. Si Pedro ay nagpedro. Ang sama ng pangalan ni Judas, kaya kapag sinabing, Judas ka, alam mo na ibig sabihin. Pero wala kang marinig na, Pedro ka, pinedro mo ako. Anong sabihin nun? Pag sinabi ang pinedro mo ako, you denied me 3 times. Pero ba't hindi yun naging, hindi nag-stick yung reputation na yon kay Pedro? Bakit? Because Christ prayed for him. Si Kristo ang soberanyang Diyos na nagligtas. Kaya sa pagtatapos, mga kapatid, makikita natin, we will not always choose not to bow down. Hindi natin lagi magagawa yan. Nagkakasala tayo. Dumarating yung point that we are promoting ourselves, saving ourselves, denying even our Lord. Dumarating yung punto na yun sa buhay natin. It happened to Peter. Kaya wala magsasabi na ako na ang pinakamatatag dito sa inyo. Hindi ko i-deny si Christ kahit pag igiling nyo ang aking buong katawan, kahit maging hamburger yung katawan ko, hindi ko i-deny si Christ. Si Pedro nga eh. Pumedro. And what's our comfort? This is our comfort. As we go back to our text, in 16, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, "O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king.
But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Pag tinignan natin to, siguro kung nakilala nyo ako nung mga panahon na una akong nakilala ni Pastor Erdy, nila Brother Louie, nila Brother Ryan, kung narinig nyo ako mag-preach dati, sasabihin ko, be like Shadrach, Meshach, and Abednego. Huwag nyo i-deny si Christ. Huwag nyo i-deny si God. Gayahin nyo itong tatlong binatang ito. Pero salamat sa Diyos. As my statement a while ago, without the gospel truth, self-denial will be just an ugly amplification of our self-promotion. Shadrach, Meshach, and Abednego can be so proud of saying, kayo yung muko. Weak! Hindi ako yung muko. Nagpatusta ako dun. Kaya ako niligtas ng Diyos. Kasi willing akong magpasunog. Ganun ang mangyayari sa atin. Magkakaroon tayo ng kayabangan. Nakakala natin nagpapakumbaba tayo dahil ang sarap sabihin na, ay, hindi ko i-deny si God. Hindi ko siya tatalikuran. Susunod ako. Pero hindi yun ang storya eh. Ang storya dito ay pinapakita ng Diyos the foreshadowing of the gospel, the saving grace of God. Dahil hindi man sa apoy mathreaten si Shadrach, Meshach, and Abednego. It's very obvious. Ang daling makita na may temptation na i-deny si God pag may apoy na pinapainit. Pero sa mga bagay na napaka-subtle, yung mga bagay na hindi ka masusunog, yung mga bagay na masarap sa pakiramdam, minsan doon tayo bumabagsak. Doon natin dinideny si Christ sa mga comfortable things, sa mga bagay na makapagpapasarap ng ating pakiramdam. Doon pa natin siya dinideny. Hindi nakakatakot yung apoy. Nakakatakot yung masarap sa pakiramdam. Yung ihehele ka lang. Dahil ang daling tanggihan, ang daling takbuhan kung alam mo ikaw ay niloloko. Pag alam mong masusunog ka. Pero yung mga subtle, yung mga temptation na hindi mo nahahalata, yun ang nakakatakot mga kapatid. Ngunit salamat na lang, because of the foreshadowing of the gospel in this story, it is God who saves. Ang Diyos ang nagliligtas, hindi sa apoy. Hindi lamang sa apoy. Kundi sa kung sino mang namamanginoon, nagdiyos-diyosan, kahit sa ating mga sarili, na pinipilit nating promote ang ating mga sarili, God saves. Si Kristo, na kung saan pinagtatalunan, si Kristo ba yung ikaapat na tao sa loob ng pugon? Is this Christophany or theophany? Talaga bang si Kristo Jesus ito? Ang sarap maintindihan mga kapatid na ang pagliligtas ng Diyos ay hindi nakabase kung ano yung sinabi mo, kundi ano yung sinabi ng Diyos. He promised that even through the waters I will be there, even through the fire I will be there. At pinatunayan lamang ito ng Diyos na kahit hindi ito gawin ng Diyos, alam pa rin natin na siya ay magliligtas. So Jesus Christ is the object of our self-denial as Christians. Si Kristo yon. Hindi yung ating mga kayanan to deny ourselves dahil yayabang lamang tayo. So we have to understand, brothers and sisters, as I conclude, the gospel truth is what makes self-denial beautiful. Yung katotohanan ng Ebanghelyo, yun nagpaganda sa self-denial. Bakit? It's so ugly. Kapag marinig mo, it's so cringy. Kapag pinag-usapan na natin, yung ibang disipulo, kunyari hindi sila nag-Judas, hindi lang sila nag-Pedro. Sasabihin nila sa isa't isa, ay si Pedro ayun, bumalik sa pangingisda kasi tinalikuran si Kristo. But can they really find any comfort if Christ didn't resurrect?
kung hindi na buhay na mag-uli si Kristo? Meron bang comfort na makukuha sila sa kanilang self-denial? If Shadrach and Meshach was not saved by God, there's no comfort. There is no beauty. There is no salvation. So Jesus is the better Shadrach, Meshach, and Abednego. Why? Because he condescended and died, abandoned by his father. Samantala, si Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi pinabayaan. Sinamahan sila ng Diyos. Pero si Kristo Jesus, nagkatawang tao, namuhay ng may kabanalan. He denied himself. Even taking up humanity, yung pagiging tao. Tinalikuran niya ang kanyang pagka-Diyos. Jesus was alone in suffering, so He can be with us in time of our suffering. That's why He is better. Kaya kung merong conclusion sa mensahe ngayong hapong ito, is this: be like Christ. Matulad tayo nawa kay Kristo. Siya ang pinaka-epitome ng pagpapakumbaba. Siya ang pinaka-basehan ng pag-deny natin sa ating mga sarili. Wala nang iba tayong babasihan, hindi si pastor, hindi si brother, hindi si sister, hindi kung sino man. Ngunit si Kristo lamang. We have to have a view that every situation, lahat ng hinaharap natin sa mundong ito, it warrants our self-denial as a direct challenge of our allegiance to Christ. Lahat ng mga pagkakataon na hinahamon ng ating mga sarili na magmalaki o magpakumbaba, to promote ourselves, to save ourselves, or to deny ourselves and glorify Christ. Shadrach, Meshach, and Abednego are very aware of the ramifications of kneeling down to the idol made by human hands. As Jesus Christ denied himself of glory without the cross, we must also always say, it is written, whenever the temptation comes our way. Si Jesus Christ, He was tempted by the devil. Pwede ka namang mamatay na lang sa ibang paraan. Pwede ka namang maghari kung ikay yuyukod sa akin. Apart from the suffering, apart from the cup, but He denied Himself. Siya ang talagang nagpakumbaba. Siya ang nag-deny sa kanyang sarili. Nangyari ang pagliligtas ng Diyos dahil siya ang unang nagpakumbaba at nagparaya para sa atin, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, huwag sana nating makita si Shadrach, Meshach, and Abednego bilang isang ehemplo lamang na dapat nating gayahin. Buuhin natin yung imahe na si Shadrach, Meshach, and Abednego ay niligtas din lamang ni Kristo Jesus. Kaya sila nanampalataya. Kaya sila nagkaroon ng matibay na katatayuan dahil nakatayo sila kay Kristo. Again, before the fact, bago pa sila niligtas sa apoy, nananampalataya na sila. Kaya, take heart. Ano man yung pagde-deny mo sa iyong sarili, pagpaparaya mo, pagsasakripisyo mo para kay Kristo, mga kapatid, there is the promise of eternal glory. You may suffer here on earth. Baka ranas ka ng pagsubok, pagtutuya, persecution, even death, kamatayan, even the worst suffering that you can have. But take heart, as Christ has promised, He has overcome the world. So if you ask me, why is self-denial beautiful? Because Christ is beautiful. Christ is beautiful. Siya ang kagandahan ng pagpapakumbaba. Siya ang kagandahan ng pagpaparaya. Dahil sa kanyang pagpaparaya, tayo ay nangaligtas.
Para sa mga hindi mananampalataya, it is pointless to die apart from the saving grace of Christ. Kahit ipasunog mo yung katawan for the sake of everyone, baliwala iyon. Kahit nagpaparaya ka lagi, naging martir ka na, kung hindi rin lang ito dahil kay Kristo, baliwala ang iyong ginagawa. Kaya hinahamon kita, kapatid. Magsisi ka ng iyong kasalanan. Hayaan mo na ang mga kasalanang ito ay maisuko mo sa ating Panginoong Kristo sa kanyang paanan, sapagkat si Kristo ay nagparaya na para sa iyong kasalanan. Talikuran mo ang kasalanan mo. Ika'y sumunod kay Kristo at magkaroon ka ng tunay na pagpapakumbaba sa paanan ng krus ng Kalbaryo. Repent of your sins and have faith in Christ, not in your own works, but in the finished work of Christ. Gawin mo ito ngayon at wag bukas, dahil bukas baka wala ng oras. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Nakita namin, Panginoon, ang hamon sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Isang hamon na kung saan nararanasan din namin araw-araw. Kami ba ay yuyuko at magpapasakop sa ibang Diyos-Diyosan na ang katotohanan lamang ay pagsamba rin namin sa aming sariling kakayanan? O kami ba ay magpapasakop sa iyong salita? Magpapasakop sa iyong soberanyang biyaya, tatalikuran ng aming mga sarili, at mananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo. Dalangin namin, O Diyos, na sa aming mga narinig at aming binasa, makita namin si Kristo sa kalagitnaan ng lahat ng ito. Na si Kristo ang pinakaimahe ng pagpapakumbaba, kaya may kagandahan ang pagpaparaya ng sarili dahil lamang sa natapos na gawa ni Kristo. Kaya, O Diyos, sa aming pagpaparaya ng aming mga sarili, maalala namin na nagagawa lang namin ito dahil unang nagparaya si Kristo Jesus para sa amin. Nagagawa lang namin ang pagsunod sa iyo dahil kami ay niligtas. Nagagawa namin ang pagpapakumbaba dahil unang nagpakumbaba ang Diyos. Nagsugo ng kanyang bugtong na anak, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, na buhay na maguli upang pagbayaran ng aming pagkakasala. Salamat, O Diyos, sa Ebanghelyo. Salamat, salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen.